Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Diyos Ama, Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, panibagong umaga na naman dito sa Houston, Texas. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat sa iyong pabutihan, Father God. It's Thursday morning. Hindi na Thursday, Saturday. Yahoo! Saturday morning. Holy Spirit, lead me and guide me in every step of the way. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Thank you for the strength na gawin itong bagay na ito para sa iyo, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Oh, hallelujah. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek God, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship God, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust God, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank God, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Lavender tayo ngayon. Saturday is Lavender. Ngayon ay March 29, 2025. Praise the Lord. Malapit nang matapos ang March, no? God willing, tayo ay makaraos, maayos ang ating pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Hallelujah, Jesus. God is good all the time. Kaya ating awitan ang ating Panginoong Jesucristo para sa ganoon ay purihin natin siya, mga kating Jesus. Let's worship the Lord. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes,
Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay kay aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Nandito ang aming mga buhay upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming itaas. Ang sabi mo sa mga salita, if my name is lifted up, I will draw men to you, to us. So, tinataas ka namin at ikaw po ang magpapadala ng mga taong handang makinig sa mga salita, ng mga taong pinili mo upang mabago ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong sakripisyo, na nang dahil sa sakripisyo mo ay kami ay muling nabuhay, kami ay muling nabigyan ng pagkakataon upang magsilbi sa inyo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ, King of Kings, and Lord of Lords. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you sa aming mga buhay. Ngayon ay Sabado at nakaraos sa buong linggo. Oh, hallelujah. Salamat po sa iyong bilyonis na mga anghel na nagproteksyon sa bawat isa, maging sa aming mga pamilya, kahit malayo mo kami sa kanila, Lord. Nandiyan ka, ang iyong gabay ang nandiyan. Oh, hallelujah. Glory and honor unto your name alone, Jesus. You are worthy of everything, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa iyo, Lord. You are good at all times. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po. Andito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Hinihiling namin, humihingi kami ng kapatawaran sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa bawat araw na kami ay buhay. Ay humihingi kami ng kapatawaran. Lord, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan, na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. O Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now.
I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. At iyon ang aming pinaniniwalaan na nandito ka ngayon sa kalagitnaan ng aming pagsamba sa iyo. Oh, hallelujah, ng aming pagsamba sa Diyos Ama. Gabayan mo ang bawat isa, buksan mo ang aming mga isipan, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin na kami ay mayroong mga papel na ginagampanan sa iyong kaharian, Panginoong Kristo. Gamitin mo ang aming mga buhay upang kami ay maging kapaki-pakinabang at hindi namin baliwalain ang conviction ng Holy Spirit sa anumang dapat namin gawin. Oh, hallelujah. Father God, be with us and lead us. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po, Panginoon Kristo, ang iyong lingkod. Upang sa ganoon ay hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay nandito na naman sa kanyang bahay, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay Sabado. Welcome dito sa ating live Facebook viewers and joiners, no? At ang mga YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Oh, ginaganon ko lang yung buhok ko, di ba? Akala mo na maikli, hindi na, mataas na tong buhok ko. Okay, doki. So, kahapon ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang mga salita. So, 3:28, ngayon ay, ano naman tayo? 3:29 na tayo, mga ka-Team Jesus. 3:29! Malapit nang matapos ang buwan ng Marso at Abril na. Ang Abril ay mahalaga sa akin dahil ito yung buwan na kung saan ako ay kinatagpo ni Panginoong Jesucristo at nakilala ko siya, at pagkatapos nun ay nagpabaptismo na agad ako sa tubig. So ano na ang update sa inyo dyan? Team Jesus members, mayroon ba kayong update kung kailan kayo, sino-sino pa ang hindi pa
nabaptismo sa tubig? May update na ba kayo kung kailan? Kailangan mayroon na tayong plano, may update na tayo para hindi kayo mawala, hindi kayo mahuli sa plano ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry, no? So kailangan na handa tayo, kailangan na i-ready na natin ang ating katawan, i-ready natin ang ating kaluluwa to serve the Lord. Kasi pag sinabi ng Holy Spirit, magla-launch na tayo nito at kayo ay hindi pa ready, na wala tayong magawa. Maiwanan kayo sa mga plano ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry. No? Hindi namin kayo hihintayin, mga ka-Team Jesus. So kung magdesisyon kayo, dahil pagdating ng tandaan natin, ang rapture, ang pagbalik ni Panginoong Jesucristo ay hindi natin alam. Kaya, kailangan na ready ang ating mga katawan, ready ang ating mga kaluluwa kung kailan darating si Panginoong Jesucristo. Kaya araw-araw, nire-renew natin ang ating pananampalataya sa Kanya at kung ano man yung mga ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa Kanyang paningin, ay atin itong itinatakwil, no? Nagbabago tayo, binabago tayo ng banal na espiritu nang sa ganoon ay maging ready ang ating kaluluwa kung kailanman darating si Panginoong Jesucristo upang maghari, no? Upang kunin, upang magkaroon ng rapture at bago pa dumating ang tribulation. So upang kunin ang kanyang mga tapat na tagasunod, upang ilayo sa tribulation. So nakikita ninyo mga ka-Team Jesus na maraming mga sakuna ang nangyayari. Yun sa Myanmar, pinagdasal natin yung mga tao sa Myanmar, doon sa Thailand. Thailand ba yun? Sapagkat Bangkok? Thailand, Myanmar? Dahil nagkaroon sila ngayon ng malakasang lindol, no? Ang ibig sabihin nun ay sila ay kahit nagkaganyan sila dahil sila ay mga masasama. 'Di ba? Nasabi na natin yan, nasabi ni Panginoong Jesucristo yan sa kanyang salita. Hindi. So ito ay mga paalala sa atin na kung hindi tayo magbago ay maaring mangyari din sa atin 'yun. Kaya nga sa bawat araw, halimbawa kami sa aming group prayer sa mga bata, sinasama namin sa pagdarasal ang Pilipinas, no? Nagpapakumbaba kami, Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo, patawarin mo po ang bansang Pilipinas kung nagiging makasalanan na ang mga tao kasi sa Pilipinas very laganap na yung LGBTs diyan sa Pilipinas. Halos lahat ng lugar sa Pilipinas may LGBTs at very open na sila sa kanilang mga relasyon, sa kanilang mga, yung mga ginagawa nilang mga rampa-rampa dyan, at kahit ang mga Kristiyano ay natutuwa din sa kanilang mga ginagawa sa halip na i-condemn ang mga ganong kilos, ipagdasal ang mga taong yan at hindi sila dapat nating suportahan. So yan kaya kailangan nating humingi ng pagpapatawad sa Panginoong Jesucristo, sa magpapakumbaba tayong mga Kristiyano ang magpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ating bansa. Kikita natin ang kaguluhan ng ating bansa ngayon, ang hindi pagkakaunawaan ng mga nasa gobyerno, no? Malapit na naman ang eleksyon, ayan na naman ang tao. Ayan na naman ang pagbili ng mga boto, ang panluloko ng mga Pilipino. Ayan na naman, mag-uumpisa na naman. Kaya pinagdadasal natin ang bansang Pilipinas na baguhin ng Diyos, maging righteous tayo. Ayan makikita niyo sa Pilipinas, dumadagsa rin, di kagaya rin dito sa Amerika, nagiging open na rin ang Pilipinas sa mga ganyang relasyon, lalaki, babae. Tingnan nyo ngayon sila ni Aisa Sigira, sila ni sino yung magaling kumanta? Ayan, nagpapa-opera pa talaga para maging lalaki ng mukha. Naging Jade na ngayon,
parang sa atin is normal na lang yan. I was born this way. No, you are not born that way. The Lord only made two people. First is Adam, second is Eve. So, hindi mo pwedeng sabihin you were born that way. No. Na? So, kailangan hindi natin i-tolerate ang mga ganong ang yan sa inyo. Hala, may mga pista-pista na naman. Kasi malapit na ang Abril, maraming pista sa Abril, sa Mayo, sa June, maraming mga pista. Oh. Ngayon, isa yan sa mga nagpapa-enjoy ng pista ninyo, yung mga show, mga beauty contest at iba pa ng mga bakla na nakikita yung katawan nila at ano pa man, no? In the name of Jesus. So, kailangan nating i-rebuke ang mga yan. Kaya ko yung kagaya halimbawa kay Aaron, yung aking anak, nakita ko na doon sa kanyang Facebook, doon sa may story ay mayroon doong mga lalaki at babae nga parang nagfa-fashion na ganyan, no? Ang sagwa. Ni-message ko siya, Aaron, I rebuke that spirit. Anong meron sa'yo dyan? Bakit meron kang ganyang story dyan sa'yo? At tinawagan niya ako, Ma, I'm sorry, nahack po yung aking Facebook. So, nahack yung Facebook niya, pero sa awa ng Panginoon, dahil ang kanyang Facebook ay nakabukas sa maraming gadgets nila doon sa bahay, bukas itong Facebook dito sa kabila, bukas, cellphone niya, bukas, dalawang cellphone niya, bukas ang kanyang Facebook, kaya nabawi niya ang Facebook niya. So, ganun ba, no? So, mag-ingat tayo. Sabi ko, mag-ingat kayo. Bakit ka na-hack? Kasi mayroon daw siyang link na napindot yata. Ayun. May nag-message sa kanya, may link siyang pinindot. At yun, see? Kaya mag-ingat tayo dahil ang demonyo, marami daw nag-message sa kanya, Aaron, ganito, mayroon nang nag-message sa kanya daw na humihingi ng pera, ng ganyan. In the name of Jesus, I rebuke it. So, ganun mga ka-Team Jesus. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo mga ka-Team Jesus. So, ang Pilipinas ay kailangan nating ipagdasal. Isama natin sa ating pagdasal, sa ating pamilya. Lalo na kayo, nandiyan kayo. Ipagdasal natin ang bansang Pilipinas. No? Dahil sino ba ang magdarasal? Itong mga taong walang kaalam-alam sa Diyos. Itong mga taong nagsasabi na sila'y mga Kristiyano. Subalit, hindi naman nila ginagawa yung pagiging Kristiyano nila. So, we cannot rely on them. Tayo dapat na nakakaalam sa katotohanan. Tayo dapat ay nakakaalam sa katotohanan. Tayo dapat ang lumuhod sa harap ng Diyos, magpapakumbaba. Tayo dapat magpapakumbaba nang sa ganoon ay tulungan tayo ng Diyos, kaawaan tayo ng Diyos, no? So, mga Team Jesus members, magkasundo tayo na magkaroon tayo ng prayer and fasting. Dapat magkaroon tayo ng prayer and fasting nang sa ganoon ay patuloy tayong kaawaan ng Diyos at anuman ang kanyang mga plano sa kanyang ministry, Team Jesus International Foundation. The Lord willing ay magbubukas na ang Team Jesus International Foundation kung saan ay as the Holy Spirit leads us here na mag-uumpisa na ito at this year, no? Hinihintay pa namin ang revelation ng Holy Spirit. Kaya nga sabi namin ay maghanda kayo dahil hindi natin alam kung ano ang plano ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry. Tayo ay naghihintay lamang, kaya huwag kayong magtagal, no? Magpabaptismo kayo sa tubig at make yourselves ready for the ministry ng Panginoon kung ano ang kanyang plano para hindi kayo maiwanan, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, kahapon ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa ating pagbabalik, yung restoration. Kaya nga meron tayong restoration, reconciliation ministry. So, ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos Ama ay nagkaroon ng reconciliation nang si Panginoong Jesucristo ay kanyang isinakripisyo ayon diyan sa John 3:16.
So sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo, tayo ay muling nagkaroon ng panibagong buhay. Tayo ay muling naiugnay sa Panginoong Diyos Ama. So nagkaroon ng reconciliation para yung mga anak at mga magulang na hindi nagkakasundo, nag-aaway sa loob ng ilang taon. So nagkaroon ng reconciliation. Walang ingat, walang ingay, walang imikan, hala, hindi na nagpapakita sa isa't isa, parang walang nangyari, no? So yon ay nagkaroon ng reconciliation. So tayo ay nagkaroon ng reconciliation. Mayroong sinasabing mediator, at ang ating mediator sa Diyos Ama at tayo mga tao ay si Panginoong Hesukristo. Siya ang ating mediator, the only way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Yan ang ating pinaniniwalaan. Yung ibang mga doktrina ni ganito, doktrina ni ganyan, doktrina ni ganun. Tandaan natin tayo ay nasa end times, nasa huling panahon na tayo. Nandito na tayo sa Revelation, mga ka-Team Jesus, sa ating panahon. Sa makatuwid, marami ang mga maluluko, marami, millions ang madeceive ng demonyo, ng 666. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo, palagi tayong magbabasa sa salita ng Diyos. Palagi nating hilingin sa banal na Espiritu ang kanyang gabay, nang sa ganoon ay hindi tayo isa sa maluloko ng sa mga milyones na maluloko ng kaaway ng Diyos sa end times. Dahil tayo ngayon ay nasa end times na anytime mangyayari ang rapture, mga ka-Team Jesus. Kaya kung ano pa man ang inyong mga ginagawa dyan na hindi kaaya-iya sa kaaya-aya sa Diyos, ano pa man ang inyong mga pinanghahawakan dyan, mga grudges, mga inis, mga puot, galit sa isang tao, ibitiwan na ninyo yan. Release from all those ones at magbagong buhay na tayo habang mayroon pa tayong pag-asa, dahil bawat araw na tayo ay nagising ay isang panibagong pag-asa yan. Kaya kung ano pa man yung sabihin mo, I have enough time, mamaya na, next month na lang. No, we do not have enough time. It's between now and then that rapture will happen. Kaya kailangan na maging ready ang ating mga puso para doon. At ang ating mga iniisip, ang ating mga plano, ang ating mga gawain, ay ang iniisip natin ay para sa kapurihan ng Diyos Ama. No, hindi na para sa ating kapurihan, hindi para sa sarili natin, makilala tayo, no. Kundi tayo, ang ginagawa natin ay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Kanina nga lang, no, natulog ako ng maaga, alas 10, pero kanina ay maaga akong nagising, alas 4 plus, 4 o'clock something. Hindi na ako makatulog, tapos nag-scan ako sa Facebook at nag-share ako sa Word of God, kung ano yung mga pinafollow ko, ganyan. Tapos maya-maya, mga 4:40 ay pumikit na naman ang aking mata, o gusto kong matulog ulit, o di, okay, matulog ako, pero nagpa-alarm ako ng 5:15, o ganyan, no? 5:50 na, gusto ko na namang matulog pa, Lord, sarap pang matulog, Lord, naantok pa ako, Lord. So, yun na naman ang tukso ng demonyo, na sabihin niya, mag-cancel ka na muna sa iyong, sa iyong Bible study, cancelin mo muna yan at matulog ka muna. Kailangan ka magpahinga. Or sabi ko, no, strengthen my spirit. Holy Spirit, strengthen my spirit. My body is weak. The spirit is strong, but my body is weak. So strengthen me, Holy Spirit. Wake me up, Holy Spirit. Kaya inisip ko, paano ba ito, Lord? Gusto ko pang matulog, Lord, sa bawat umaga nga ako'y ginigising mo ng maaga dahil may Bible study. Gusto ko pang matulog. O yan ang aking flesh. Pero yung spirit, ang nagsasabi sa akin, bumangon ka. Yan ang iyong katawagan. Do it with the love of the Lord. Do it with a grateful heart. Do it with a gladness in your heart.
Yes, Holy Spirit. Kaya bumangon, nag-ayos o nagsuklay, nagkilay, naglipstick, naghilamos, nang sa ganon, nag-brush teeth, nang sa ganoon ay maging ready sa kanyang gustong gawin sa atin sa araw na ito. Oh, hallelujah. So, biruon niyo yan. 3 buwan na, malapit nang mag-3 buwan na ako ay maagang gumigising mula Lunes hanggang Sabado, to God be the glory, upang gawin ito at nagsakripisyo ako. Pero itong iba sa atin dito ay parang walang nangyayari. Pumapasok hindi, mag-review, mag-recall na lang ako, mag-ano na lang ako. Parang walang effort na gawin, na makinig sa salita ng Diyos, mag-join sa live upang directly makarinig sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ganon pa man, ang sinasabi ko sa Holy Spirit, hindi ko titingnan kung sino-sino ang mga ito, kundi ang titingnan ko ay si Panginoong Jesucristo, the author and finisher of my faith. Ikaw na ang bahala sa mga taong yan, na natatamad din sa mga sarili nila, kung mayroon pa silang ibang mga prioridad sa buhay nila, patawarin mo sila at i-convict ang kanilang mga puso nang sa ganoon ay kung sabihin man ninyo na ay napagod ako, marami akong ginagawa. Ako rin, mga ka-Team Jesus, pagod din ang aking katawan. Marami rin akong ginagawa, lalo na dito na kami lang, wala kaming katulong, walang kasama. So pag uwi sa bahay, mag-ayos ka pa, magliuto pa ka, handaan mo pa, alagaan mo pa si Tito Brian, pakainin mo pa, maglinis ka pa sa kusina, maghugas ka pa kinabukasan, magluto ka na naman, magganito ka na naman. Everything, maglaba ka, lahat-lahat dito, akin. Trabaho, no? Doon pupunta na naman ako sa Brindisi Court kasi magdidilig ako ng mga halaman doon, mag-fertilize ako sa mga grass para muli na namang manumbalik ang grass kasi ang dami na doong mga weeds, no? Magkuha pa ng mga dahon, ganyan. But kung hindi natin ginagawa ang mga bagay na yan na walang pagmamahal sa Diyos, those are nothing. Walang halaga. Yung ginagawa mo yan, kagaya ni Tito Brian, sabi, I'm sick, I don't want to do anything here in this house. Doon sa Brindisi. So sinasabi ko sa kanya, no, just drop me off. Kasi yan ang conviction ko. Gusto kong linisin ang bahay, gusto kong i-maintain ang bahay habang hinihintay ang araw ng Diyos na mabinta na siya. So kailangan nating i-maintain siya, kailangan natin siyang linisin, walisin ang mga dahon, ganyan, no? See? But we do this with the love of the Lord. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo rin po yung mga nag-a-attend ng Bible study, lalo na yung Team Jesus members, Lord, na magkukusa din sila, magkaroon sila ng yung mag-sacrifice din sila ng mga oras nila para sa ganoon, makarinig din sila sa salita ng Diyos. Ganun ba mga ka-Team Jesus? We are part of the ministry. We are one body in Christ. So lahat tayo ay nagsasakripisyo, lahat tayo ay naglalaan ng oras, lahat tayo ay naglalaan ng resources. Ang ating mga katawan ay tinitrain natin, ang ating mga katawan, ang ating likas na katawan, no? Ay tinitrain natin na lahat ng mga ginagawa natin ay para sa kapurihan ng Diyos. Yes, Lord, gagawin ko ito para sa iyo, Panginoong Jesucristo, at hindi para sa tao. So yun ang prayer namin, na mag-effort naman kayo na palagi kayong makarinig sa salita ng Diyos, palagi kayong maka-join, maghintay kayo, excited tayo makarinig ulit sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Okay, so dito tayo sa salita ng Diyos. Sa chapter 6 na tayo, mga ka-Team Jesus. Glory to God. Chapter 6. Tapusin natin tong chapter 6. Verses 1 to... Sabado na, 29, Verses 1 to... 18. Ayan. 1 to 18 tayo, mga ka-Team Jesus.
Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Huwag baliwalain, ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Okay. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi kami gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin anumang hirap, pasakit at kagipitan. Nakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong, panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay. Malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin. Sa tapat na pag-ibig at pananalita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. Bilang mga lingkod ng Diyos, naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba at laitin ng iba. Pawang katotohanan ang aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Kami ay tanyag, ngunit hindi kinikilala. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. Dinidisiplina kami ng Diyos para hindi Dinidisiplina kami ng Diyos pero hindi pinapatay. May mga nagpapalungkot sa amin, ngunit lagi pa rin kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinagyayaman. Kung tungkol sa mga bagay dito sa mundo, wala kaming masasabing amin. Ngunit ang totoo, kami ang nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo. Dahil mahal na mahal namin kayo, hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo. Kaya kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Mahalin ninyo ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ayan na si Pablo ang kanyang hinaing sa mga taga-Korinto. 2 Korinto. Yan. Okay. Sabi dito, huwag makiisa sa mga hindi mananampalataya. O, diba? Sabi na yan. Tapos na ba tayo? Asa na tayo? 6. Alin sa inyo? Okay. Dito tayo sa 14. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. O, wala. Ito yung equally yoke, mga ka-Team Jesus. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyusan at ang Diyos sa iisang templo.
At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinasabi ng Diyos, manahan ka. O, ayan, no? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Manahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuring ng marami at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. O hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Thank you at nandito ka sa aming kalagitnaan. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito'y aming magamit sa araw-araw na hindi namin makalimutan ang mensahe mo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, so dito ulit tayo. Pag-usapan natin ang nais iparating ni Pablo. No? Ito yung tungkol sa mga hinaing ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, ipinaliwanag niya doon. Pinaliwanag niya dito mga ka-Team Jesus na lahat ng kanilang mga ginagawa ay ang kanyang mga sinasabi ay katotohanan. At nang dahil sa pagsabi nila ng katotohanan, maraming galit sa kanila, maraming binugbog pa sila. Ang pinakita dito, binugbog pa sila, ganito, ganyan. Pinakita nila na sila ay mga tunay na lingkod ng Diyos. Nahihirapan sila, marami silang mga persecutions, marami silang mga nagpagdaanan na mga persecution sa mundo, sa mga tao kung saan sila, dahil nga ibinahayag nila ang katotohanan. Subalit kahit na sila man ay ka-Team Jesus ay sabihin nating bugbog sarado sa kanilang mga isinasagawa, bugbog sila sarado at maaring sila man ay gutom, walang tulog, pero nagpapatuloy pa rin sa gawain ng Diyos. Ganyan ang mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan dapat tayo ang tanong, ready ka na ba na maging alipin, servant leader ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang hinahanap niya ngayon sa kasalukuyan ay ang mga totoong magsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, hindi nang dahil sa pera, hindi nang dahil sa may mga love gifts, hindi nang dahil sa may mga kung ano-anong sakot ka kaya ikaw ay naglingkod sa Diyos, kundi ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Diyos. Halimbawa, ako dito, araw-araw tumatayo ako, araw-araw ay gumigising ng maagat. Almost 3 months na natin itong ginagawa, no? Wala akong sahod dito. Wala akong natatanggap na compensation whatsoever. Subalit ginagawa ko ito sapagkat ito ang aking katawagan. Dito ako masaya, dito ako ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya masaya akong gumigising kahit ang aking katawan ay pagod. Ang katawan nila, pagod, walang tulog. Halos mamatay na sila, maraming nagtithreat sa kanilang buhay upang sila ay patayin. Subalit, buhay pa rin sila sapagkat ginagabayan sila ng banal na Espiritu. Hallelujah. So, nakaraos pa rin tayo bawat araw sa ating pagising. We are grateful, Father God. Salamat po. Panibagong umaga na naman. Meron kaming mga gagawin. Marami kaming mga babayaran. Ganito, ganyan, Lord. But you are in control of everything, Father God. As we surrender ourselves sa ating mga sitwasyon sa buhay. Ganyan ang mga servant leaders. We are serving the people. We are serving the public with expecting nothing in return sapagkat ginamit tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos na gawin ito na walang iniisip na kapalit na ako ay magkaroon ng love gift kaya ginagawa ko ito. Ako ay magkaroon ng ganyan kaya ginagawa ko ito. No. Ginagawa natin ito
Dahil mahal natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil tayo ay itinuring na kanyang mga tagasunod. Kaya sinusunod natin ang kalooban ng banal na Espiritu. Yes, Holy Spirit, ano man po ang iyong plano, masusunod po. Kasi ang Holy Spirit ang nandito sa atin ngayon. Kaya nga kailangan nating i-acknowledge ang Holy Spirit. Oh, di ba? Oh, tingnan ninyo ang aking buhok. Gaganunin lang yan, oh. Umikli na. Oh. No? So, ang Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu, ang kanilang naging gabay. So, nakikita natin, nababasa natin dito na ipinahayag ni Pablo ang kanyang mga hinaing. Ginagawa nila ito at iba pang mga apostolis, no? Mga trainees ni Pablo para sa Panginoong Jesucristo. So, wala silang ini-expect na anong kapalit nito, ang pagpupuri ng tao, ang ganito, kundi ginagawa nila ito. Pinapaliwanag niya dito na, ginagawa nila ito para sa Diyos. So, mga taga-Korinto, mga taga-Pilipinas, sabi, mahalin naman ninyo kami kagaya ng pagmamahal namin sa inyo. Ako at si Tito Bryant, nagsakripisyo kami rito pagkatapos kahit pagod na pagod sa gabi. Ayan, malapit na naman matapos ang buwan ng Marso, Lord. May mga love gifts ka na naman dyan sa mga tapat mong mga tagasunod. Ayan, so mag-provide ka na naman, Panginoong Jesucristo. See? Hindi namin iniisip na ang sarili namin na ganito, kundi ang iniisip namin para sa kapakanan ng body of Christ. Kaya yun ang aming prioridad. Ang pagsilbihan si Panginoong Jesucristo kung anuman ang kanyang plano. So ano sabi dito ni Pablo, mga taga-Korinto, kayo rin dyan mga taga-Pilipinas, mahalin ninyo si Panginoong Jesucristo. Gawin ninyo ang pagsunod sa kanyang kalooban, pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu ng buong puso. Ng buong puso. Na huwag nating isipin kung ano man ang kapalit. Ngayon, tinatanong tayo ng banal na Espiritu, handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba na magpagamit sa Kanya? Handa ka na ba na isa sa mga tatayo sa Kanya dyan sa lugar ninyo upang umpisahan ang Kanyang ministry? Handa ka na ba? Yun ang tanong. Ang buhay mo ba? Paano kung maka-encounter ka ng mga persecution, maka-encounter ka ng mga denial, maka-encounter ka ng mga ganito, ganun? Anong gagawin mo? Sa umpisa ay nagsasabi ka, yes, I'm ready, Lord, here I am, send me. Tapos pag naka-enkwentro, nakaharap ang mga pagsubok sa buhay, pamilya dito, pamilya doon, kahirapan dito, kahirapan doon, ay pagod na ako, Lord, suko na ako, Lord. No turning back, mga ka-Team Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided, no turning back. Ano pa man ang mga sitwasyon sa buhay, no turning back. Para sa kapurihan ng Diyos Ama, para sa kapurihan, para makilala si Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Ready na ba tayong tayuan ang ating pagmamahal sa Kanya? Ready na ba tayo? So, ang mensahe dito ng ating Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu, sabi dito sa 14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaaring magkasama ang kabutihan at kasamaan gaya ng liwanag at dilim na hindi rin sila maaaring magsama.
Kaya nga, ang sabi dito, do not be yoked together with the unbelievers. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung kayo dyan, kung kayo man ay may asawa na, at ang iyong naging asawa ay hindi kagaya ng pananampalataya mo, kaya talagang mahirap na ang buhay, mas lalo pang mahirap sapagkat nagkakaroon kayo ng clash. Yung clash, no, yung pag hindi pagkakasundo sa inyong mga pananampalataya, itong lalaki, ganito ang kanyang iniisip. Ikaw naman, ganito kasi naririnig mo ang katotohanan. Nandito ka palagi na binuksan ng Holy Spirit ang puso mo, na intindihan mo ang kanyang salita. Ganyan. Tapos itong asawa mo, hindi. Kaya nagkakaroon kayo ng kaguluhan. Bakit? Hindi na kayo pareho ng pinaniniwalaan eh. Pero kung nung dati, pareho kayo ng pinaniniwalaan, tapos ikaw, pinili ka ng Diyos, nandito ka, nakinig ka sa salita, nagbago ka. So, tapos, ngayon na, ang nangyayari, yung husband mo ay hindi naman nakikinig. So, hindi siya naniniwala sa mga ganyan, no? Sa halip na kayong magkapamilya ay sumuko sa ating Panginoong Kristo, sabay-sabay kayo, pamilya nyo, pati mga anak ninyo, sa mga sitwasyon ninyo, sabay-sabay kayong nagdarasal, sabay-sabay kayong lumuhod, mag-pray tayo mga anak. Ang ama dapat ang maging gabay, ang ama dapat ang maging haligi ng tahanan, ang ama dapat ang unang gagawa niyan, ang ama ang mag-initiate para sa kanyang pamilya. No? At sabay-sabay kayong mag-pray, sabay-sabay ninyong iluhod ang inyong mga sitwasyon sa buhay na ganito, ganyan. Makikita yan ng mga anak ninyo, ang inyong pananampalataya as you grow sa bawat araw. Pero anong sabi dito? Kung hindi kayo pareho ng pananampalataya, ang gulo ng inyong buhay, ang gulo ng inyong pamilya. Kasi nga, maguguluhan ang mga anak ninyo kung saan kayo pupunta. But napakabuti ng Panginoon kasi yung aking late husband, si Papa Edgar, napakabuti ng Diyos dahil nung buhay pa yun, no? Ay hindi naman siya nagrereklamo na saan kami magsisimba o yung mga bata saan dadalhin. So bawat linggo ay dinadala ko yung mga bata, dinadala namin kasama siya doon sa sa Christian Church. So doon mayroon silang mga para sa mga bata, mayroon silang Bible studies, mga ganyan, no? Meron din silang yung children's ministry. So doon ko sila nilalagay, ganyan. Hanggang sa sila ay lumaki. So doon sila lumaki sa Christian Church. So yun ang isang advantage na yung isang lalaki ay walang problema. Na okay, dalhin lang. Mayroon lang kaming mga ibang mga hindi pagkakasundo tungkol sa aming pananampalataya, lalo na yung tithing. Pero pagdating sa mga bata, sinasamahan niya kami na dalhin ang mga bata doon sa church. Paano kung ang inyong mga asawang lalaki ay ayaw, ikaw ang babae na natuto sa salita ng Diyos, at ang inyong asawang lalaki ay hindi? At ayaw niya na ang inyong mga anak ay magsimba kung saan na yun ang iyong pananampalataya, ang totoong relihiyon, Bible-based fellowship. Paano yun? Anong mangyayari doon? So naguguluhan ang inyong mga anak. Kaya yung mga bata, yung mga anak namin, sanay sila na doon sila sa Christian Church, hindi sila pumupunta sa Catholic Church. Sanay sila doon sa Christian Church kasi mula bata pa sila, yun ang kanilang nakasanayan. So nung gagawin natin doon, ang gulo. Kayo ay pinagpapala kahit maaring nahirapan man ang inyong mga buhay. Nahirapan man kayo, pero tingnan ninyo, kasama kayo, halimbawa si Jerome at si Tricia, nandito sila. No, couple sila, si Lisa at saka si Sandy, si Jeanette at saka si Eric, si Jomar,
si Jomar at saka si Doreen. Oh. Kahit mahirap man ang buhay, kahit kayo sinisisig kayo nito ngayon ng mga pagsubok sa buhay, pero iba pa rin mga ka-Team Jesus kapag ang inyong husband o asawa niyong babae ay pariho ng inyong pinaniniwalaan, sapagkat pariho ninyong i-rebuke ang mga sarili ninyo, pariho kayong yung tayuan ng inyong pananampalataya. Pag siya ay nawala ng gana na ganito, ang isa ang magsasabi, di ba? Sinabi sa salita ng Diyos, sinabi sa ating narinig, no, sa Bible study na ganito, ganyan. Oh. May nagpapaalala. Yung isa naman, pag siya naman ang nawala ng gana, pagod na sa kanyang trabaho, kulang ng ganito, pagkain nila, sustento sa mga anak, ganito, pagod na ako, ganyan. Yung isa naman ang magsusuporta sa kanya. Diba? Anong sinabi sa salita ng Diyos? Balik tayo sa salita ng Diyos. Oh, two are better than one. No? Two are better than one. Kasi kung pareho kayo ng pananampalataya, no? You will encourage each other, kagaya ng ginagawa namin ni Tito Brian. Mula January, January, yung pinaplano na namin na ibenta ang bahay ng Diyos, no? Mula, August, September, October, November, December. Ngayon, January, February, March. Ilang buwan na nag-i-struggle kami kasi kailangan na naming ayusin lahat, i-repair ang bahay, and all those stuff. So, pera yan. Ang daming perang lumabas. Kailangan isakripisyo mo. Ang aming mga credit cards, maximum na ang aming mga credit cards. You see? But to God be the glory, tayo ay nakakaraos. Bawat buwan ay napapadalhan naman kayo dyan ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Nakaraos naman tayo. Ngayon ay Marso na. Malapit na naman ang katapusan ng Marso. Pero hindi namin, malapit na naman katapusan ng Marso. Paano yun? Magpapadala na naman tayo ng mga love gift. No, hindi namin iniisip yan. Kundi excited kami. Malapit na namang matapos ang buwan ng Marso. Andyan na naman ang mga pagpapala ng Diyos. Ganun ang aming iniisip. Kasi pareho kami ng pinaniniwalaan. Hindi kami natatakot sa hinaharap. Sapagkat sinuko na namin ang aming mga buhay kay Panginoong Jesucristo. At kung babalikan natin ang ating mga kahinaan at ang ating mga tagumpay nung mga nakaraang buwan na grabe talaga, Lord, anong gagawin namin? Na the Lord meet us halfway, the Lord made a way. No, grabe ang Panginoon, hallelujah. Kasi nakikita natin yun. Kapag pariho tayo ng pinaniniwalaan, kahit gaano kahirap ang buhay, ito'y maging magaan. Ito'y magiging magaan sapagkat magkatuwang kayo, pariho kayo ng pinaniniwalaan, pariho kayong luluhod, magdasal sa halip na ang iyong asawang lalaki ay na doon sa kanyang barkada kasi yon ang kanyang outlet sa problema niya, sa pamilya niyo na ganito, ganyan, ganyan. Kundi sa halip na doon siya sa barkada, kasama niya ang pamilya niya na lumuluhod sa puno ng kaawaan ng Diyos, umiiyak, no? Sa trono ng kaawaan ng Diyos, sinusurinder sa banal na Espiritu. Ang mga sitwasyon yun ang ginagawa namin. We prayed, we fast. Hindi nyo kami nakikita na, pagod ako, gutom na ako, kasi nag-fasting kami ngayon ganito, ganyan, no? Anong sabi sa salita ng Diyos? Pag nagpa-fasting tayo, ayusin pa rin natin ang ating mga mukha, ang ating sa katawan, ganyan. Hindi natin ipapakita na tayo nagpa-fasting. Minsan pumapasok ako sa opisina, na gutom na talaga yung tiyan ko, gumaganon-ganon na, uminom lang ako ng tubig. No? Pero walang nakakaalam na I'm doing fasting. Haharap ako dito sa inyo, hindi nyo nalalaman na ako'y nagpa-fasting. No, I did not say that. Bakit?
Kung yun ang nais ng banal na Espiritu, na isuko natin ang ating mga katawan, na isurrender natin ang ating mga katawan. Yun ang ginagawa namin. Minsan si Tito Brian, dahil maring hindi siya sanay sa fasting, at saka mayroon siyang mga gamot na mini-maintain na kailangan siyang kumain, kasi nga mayroong ano ba yan, nasa isip lang niya, diabetic siya, whatsoever. I cast it out, I rebuke it, no? But dahil sa kanyang pananampalataya kay Panginoong si Kristo, nakaraos siya na hindi siya kumain ng hapunan, hindi kumain ng agahan. Pagkatapos na ng aming prayer, pagkatapos na ng aming worship, ang worship namin natatapos ng alas 12, alauna, no? Okay, mag-pray na tayo para ma-end na ang ating prayer and fasting. Ay nakaraos siya. Nakaraos kami. To God be the glory. O ganun ba, no? Kung ang ating partner, kung ang ating husband o ang ating asawang babae ay pareho tayo ng pinaniniwalaan. Pero andyan na kayo eh. Nag-asawa na kayo eh. Na mga asawa ninyo ay maaring hindi kasama, hindi pareho ng inyong pinaniniwalaan. Hindi nyo yung kasalanan dahil dati hindi pa naman maaring pareho kayong Kristiyano, pero mga carnal Christians na hindi nyo masyadong naintindihan ang salita ng Diyos. Kung ikaw ang unang pinili ng Diyos na makaunawa sa salita ng Diyos, ipagdasal mo ang iyong asawang lalaki para sa ganoon mabago din siya. Matuto siya. No, gamitin siya ng Panginoong Kristo. Kung ang ikaw naman ay asawang lalaki at ang iyong asawang babae, ang hindi pa, magulong-magulo din yan dahil ang mga babae ay magulo. Ang mga babae ay dominante, sa kanilang mga asawa, lalo sa kanilang mga anak. No, hindi ako magsisimba dyan. Doon ako magsisimba sa aking church. So, yan ang mangyayari dyan, na ang inyong mga anak ay magkakagulo-gulo, ang inyong mga anak, malilito kung anong mangyayari. So, isa yan sa pinasasalamat ko sa Diyos, no, kay Papa Edgar. Nandoon na yan siya sa langit, kung ano man, saan man siya ngayon. Na hindi niya ako pinagbawalan na dalhin ko yung mga bata doon sa Christian Church at sila ay makabasa sa Word of God. Hanggang ngayon ay hindi sila doon nagsisimba sa Katoliko, kahit sila na lang doon sila nagsisimba sa Assembly of God. At walang mga santo sa aming bahay ever since yung mga picture ni Jesus, ni Maria, ano pang mga santo, yung mga dibulto na lilok sa kahoy, sa bato at sa iba pa, wala ni isa man. So yun mga ka-Team Jesus, no? Kailangan na, kung kailangan na, kung itong isang ang lalaking asawa mo ay mainit ang ulo, dapat ikaw ay malamig. Kung ang iyong asawang babae naman ang mainit ang ulo, dapat ang asawang lalaki ang malamig. So, kailangan hindi pwedeng magpang-abot ang pareho ninyong init ng ulo. Hindi pwede yun. Kaya pag si Tito Brian, pagod yan, mainit ang ulo, pagod ako, ganito, ganyan, ang lakas na ng boses niyan, na. Minsan ay parang ako'y nasasaktan na ba? Sumisigaw to na wala man akong ginawang kasalanan. No? Ay naisip ko na lang, Lord, I love him with the love of the Lord. I love him, Lord, because I love you. So, gutom ako. Sige, anong gusto mo? Sige, paghainan na kita ng pagkain. Ayan, kain na. Anong gusto mo? Gusto mo ng tea? Yan, may hot tea. Gawan kita ng hot tea. Di ba, manahimik na yan. Pag busog na, manahimik na yan. Ganun lang yun. Most of the time, tayo mga babae, ang dapat na mag-cool down, mga babae, mag-cool down. Siyempre, paano tayo mag-cool down? Ang hirap kaya ng buhay, no? Ang dami kayang mga anak at daming pakakainin. Nalilito na ako, paano i-budget yung pagkain natin? Alam mo, dati kami ng mga magulang namin, dahil nga marami din kami, 10. 8 plus sila, 10.
paano yun? Ang aming bigas ay kaunti na lang, hindi na magkasya. O, di bawat umaga, lugaw. So, yung nanay ko ay naglulugaw na yan. Maaga pa, naglulugaw na yan. Pwedeng ang lugaw ay lagyan niya ng saging, mga saging na hiniwa. O kaya lagyan niya ng kamote. So, ano yan? Yung alternate yan. Alternate para hindi naman magsawa. So, sa umaga, kasi ang lugaw, isang cup lang yan ng bigas, ay dadami na yan. Maraming sabaw. Damihan na niya sabaw. No? Tapos, lagyan niya ng kamote. Oh, para sa ganoon ay kaunti lang ang kanin, pero may mga kamote. Ayan, okay na yun. So, sa ano naman, sa sunod araw naman, ay magluto naman siya ng ganoon pa rin, lugaw pa rin. Pero merong yung bahaw ba, alam mo yung kanin na hindi na ubos sa umaga o sa gabi. Ayun, sa halip na hindi wala nang kakain yan, o di gawin niya, yun na yung gawin niyang lugaw, o kaya champurado naman. O. Ganon yun, para sa ganon ay matipid ang pagkain. See? Kasi kung bibili na tayo diretso, kaya nga, mag-bake na tayo, magluto tayo ng sarili nating tinapay, bibili tayo ng harina, mas mura pa ang harina. Marami pang maggagawa tayo ng sarili nating hot cake. Di ba? Gawa tayo ng sarili nating hot cake. Gawa tayo ng sarili nating tinapay. Nang sa ganoon ay sa halip na bibili kayo ng tinapay na ang mahal-mahal, bili na lang tayo ng harina. Bili na lang tayo ng harina. Bili na lang tayo ng asukal natin. At yun ang gawin natin. Kung mayroon tayong mga kaha diyan, mayroon tayong pwede naman pala sa apoy yan. Okay, di doon ang gamitin, magluto tayo. Yan ang gagawin natin sa bahay natin, di ba? Para sa ganoon ay mas maiwasan yung gastos. O makatipid tayo, magtanim tayo. Nasa na ang inyong mga tanim? Ang inyong mga gulay ba? Ha? Ay nabuhay na. Asan ang inyong mga gulay? Ako ay nagtanim ako ng garlic sa gilid-gilid lang ba? Doon sa mismo sa lupa, nagtanim ako ng mga garlic, ng sayuti, pero doon sa lupa. Kasi at least dito ang koral ay hindi man nakikita. Hindi kagaya doon sa Brindisi na bukas, di ba? Bukas, bawal yun doon ang magtanim ng mga kung ano-ano. Pero dito, naglagay na ako mayroon na akong maraming garlic dyan sa gilid na hindi nakikita ba? Garlic dito sa mga gilid lang ng koral. May mga lupa-lupa pa eh. Oh. Dyan ko nilagay. Mayroon na akong 2 sayuti. Mayroon akong sibuyas. Oh. No? Bibili ako ngayon ng ampalaya, ng kamatis, ng mga maliliit pa. Ilagay ko dyan sa mga gilid, dyan sa koral, para sa ganun hindi mahalata. Oh. No? So, ganun ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. We have to make use of our time. We have to make use of the resources. Para sa ganun ay hindi tayo masyadong marami ang magiging gastusin natin. Para makatipid tayo. O, kung hindi naman pagkatapos ng champurado, puspas naman, no? Kahit kaunti lang laman ng manok, ang manok ay mga bituka o kaya mga paalang, di ba? Yung manok, okay, mura lang yun eh. Bilihin sa merkado. Palengke. Sabawan na yan ng nanay ko. Lagyan na ng lugaw. Bigas yan. O, lagyan ng onion. So, ayun. Ay, sarap na. Asin at bitsin. Okay? Ganun mga ka-Team Jesus. So, mahirap po ang sabi sa salita ng Diyos. Anong sabi niya? Hindi maaaring magsama. Ito ay nasa 16. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyusan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. O see? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Hindi pwedeng masama sa isang lugar lang ang demonyo at si Kristo. No. Kailangan nating pumili. Sinong gusto ninyo? Si Kristo o ang Diyos?
By the way, pinaalala sa akin ng banal na espiritu, malapit nang matapos ang Marso. O Sharon, ang ating moderator, sa palagay mo ba, Sharon, ay mayroong mga pwede nang maging Team Jesus members? So, requirement na natin ngayon sa Team Jesus members, hindi na tayo pwedeng magpa-member na wala pa tayong baptism of water. Kasi ang Team Jesus ay gagamitin ng Diyos yan para sa kanyang ministry. Kaya kailangan na mayroon muna tayong water baptism para matanggap kayo as member. Kasi hindi kayo karaniwang mga tagasunod ni Kristo. You will be as servant leaders sa inyong lugar. Minumold kayo, hinuhubog kayo ng banal na espiritu para gawin ang inyong mga katawagan. So, ganun, no? Ang ating katawan, templo. Iyong ating asawa na hindi naniniwala kay Kristo. Kaya nga, yun ang nagiging mitya ng buhay mo. Yun ang nagiging dahilan din kung bakit kung ikaw ay Kristiyano at nag-asawa ka ng hindi Kristiyano pero hindi sa gawa, Kristiyano lang sa utak niya, pero hindi naman ginagawa dito sa puso, sa kilos, kaya yun ang mahirap. Struggle is real. Pero kayo mga lalaki at mga babae na hindi pa kayo mag-asawa, ipagdasal ninyo ang lalaking ibibigay ng Diyos sa inyo kung nag-desire kayo na mag-asawa. Hindi puso dapat ang titingnan ninyo na, oy, mahal na mahal ko talaga yan. Anyway, okay lang yan kasi ipagdasal ko naman yan at saka baguhin din yan ng Diyos. No. You cannot say that. Do not gamble your future with this person dahil guwapo siya, mahal mo siya, ganito, no. Tandaan natin, ang mga puso natin ay manluloko. Our heart is deceitful. Nandito sa loob ng puso ang wickedness, mga ka-Team Jesus. Nasa puso natin ang wickedness. Kaya nga, cleanse my heart, Lord. No? Make my heart pure. Make my heart pure. Ang puso natin ay dapat na pure. Diba? Sabi niya, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. So, ang puso natin ay deceptive. Manluluko ang puso natin. Pag emosyon ang ating sinusunod at hindi ang salita ng Diyos, doon tayo magkakaproblema. No? Bakit? Hindi nga kayo pareho ng pinaniniwalaan. Number one, nasabi ko sa sarili ko, nung nagdesisyon ako makipaghiwalay. Number one, kung bibigyan man ako ng Diyos ng katuwang para sa ministry, una kong qualification ay Kristiyano siya na kagaya ng aking pinaniniwalaan. Kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, sino si Kristo sa buhay niya, naniniwala ba siya sa tithes and offering, naniniwala ba siya na ang ating mga buhay ay templo ng banal na espiritu? Yun dapat ang isaisip ninyo kung kayo mga binata, kung kayo mga dalaga pa. Isaisip ninyo yan. Unang-una, ang lalaking ipagdasal ninyo, hindi yung pogi, mayaman, may pera, may trabaho, no. Ang unang ipagdasal ninyo, mga babae, no. Unang-una, ito ba ay isang totoong Kristiyano? Mayroon bang Biblia yan? Naniniwala ba yan sa salita ng Diyos? At baka nagsasabi lang na siya'y Kristiyano, pero wala naman siyang pinaniniwalaan, kaya kailangan itanong mo ang kanyang pananampalataya, anong pinaniniwalaan mo? Sino si Kristo sa buhay mo? Kasi doon yan makikita, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Doon yan makikita kung sino ang taong ito. How about yung mga yung trabaho mo? Naglalaan ka ba ng offering o tithing para sa Diyos? O
Kasi doon mo yan makikita eh. Doon yan mo malalaman. Yung iba, no, hindi kasi, tutuloy ka pa rin dyan? No, why will I? Hindi ka na tutuloy dyan. Kung ang conviction ng Holy Spirit sa'yo, do not be equally yoked with the unbeliever. Oh, sabi, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at ang kasamaan, gaya ng liwanag at dilim. Hindi rin maaaring magsama. O, ang liwanag at dilim ay hindi pwedeng magsama. See? So, kung sino-sino man kayo dyan, na mga dalaga pa kayo, at hinahangan ninyong makapag-asawa, you have to pray. You have to ask the Holy Spirit. Ang buhay ko, gusto kong magsilbi sa iyo. Maaring ang taong yan ang maging dahilan upang mawala ka sa katawagan na kung saan doon ka tinatawag ng Diyos. No? Kaya ayun mga ka-Team Jesus. Our body is the temple of the Holy Spirit. Sa makatuwid, dahil siya ay temple siya, ingatan natin yun, ang puso natin. Guard my heart, Lord Jesus. Holy Spirit, guard my heart. Kung kayo dyan, mga single mom kayo, no? Guard my heart, Lord. Nahihirapan ka na sa pagpalaki ng anak mo, nag-iisa ka, yung anak mo ay naghahanap ng magulang, ng ama, ganyan. Guard my heart, Lord. Nang sa Ganoon, hindi tayo maluko ng ating emosyon, kundi ang ating sundin ay ang kalooban ng Diyos. Ako nung si Tito Bryant ay nakilala ko si Tito Bryant, ang una kong tinanong sa kanya, are you a Christian? What is your relationship with the Lord Jesus Christ? Ako, nagustuhan niya ako doon sa online kasi ang nakalagay doon sa profile ko is yung store, my favorite verse is do not store treasures here on earth, but store treasures in heaven. Yun ang aking profile, yun talaga ang pinaninindigan ko eh. Hindi tayo mag-store ng treasure dito sa lupa na kung sige, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan, kundi let us invest in the kingdom of God. Itong kingdom ng Diyos, ito yung hindi nasisira ng tao, ng bagay, na kung mga hayop, na kung mga insekto. So, invest in the kingdom of God. Kagaya na ginagawa namin ngayon. We are investing in the kingdom of God. Our time, the resources of the Lord. We are investing in the kingdom of God. Ilang taon na? 3 years na. Mag 4 years na. To God be the glory. Hallelujah. See? At doon na nakita niya yun. At yun ang sinabi ng Holy Spirit. This is it. Kaya talagang persistent si Tito Bryant na kontakin ako, ang daming email niya, ang daming mga messages. Ano ba tong lalaking ito eh? Ako naman, wala akong interest. Pero pinagdadasal ko yun. I did prayer and fasting doon sa Baguio. Anong gagawin ko nito, Lord? Ang sabi ng Diyos doon sa kanyang salita, sa Isaiah, I will send you a man from the east to fulfill my calling unto you. Sabi niya. So sabi ko, nilagyan ko talaga yan yun sa aking lumang doon sa aking lumang Biblia. May maliit akong Biblia na Catholic Bible pa yun kasi yun ang aking Biblia. Binigay yun ng aking classmate. Wala akong Biblia, hindi ko ma-afford bumili ng Biblia. Binigyan ako ng aking classmate ng Biblia. Matagal na yun ang Biblia na yun nung ako'y nasa college pa, first year college. Kasi nga, nasa Catholic University ako, sa Father Orius. Nasa Catholic University ako eh. Kailangan ko mag-aral ng theology for 2 years. So, mayroon kaming 16 units, additional units sa aming university ng theology.
So, kailangan namin mag-aral. So, nandoon yung aking Biblia. Ano pa yun? kailan ako nag-aral? 1990. Kasi nag-graduate ako 94. 1990 akong may Biblia na. 1990. So, yun na yung aking Biblia. Mayroon ng mga gunit-gunit. No? Gisi-gisi na, kay dugay naman. Tagal na. Sa 2012, ang sabi ng Diyos doon sa salita niya, I will send a man from the east to fulfill my calling to you. Kasi ang sabi ko, kung hindi man lang Kristiyano at hindi man lang magsusuporta sa aking katawagan, ang lalaki na ibigay mo sa akin, wag mo na akong padalhan ng lalaki. I am good. I can serve the Lord alone. Pero ang sabi ng Holy Spirit, no. Mahirapan ka kung ikaw lang, dito ka lang sa Pilipinas, limited, mahirapan ka. I cannot fulfill the calling to you. Kung ano man ang plano ng Diyos sa ministry. That's why I will send a man from the east. Sabi ko, from the east. So kung east, ayan, Pilipinas, Thailand, basta east. So Asia, ang Asia, nasa east man na. Tayo, nasa east man tayo. No? So ayoko na, kung ganyan. Nakilala ko si Tito Brian, from the east. Hindi man to, Amerika man to. Nasa Amerika man to. No, ang dami ko mga admirers doon sa christianfilipina.com. Kayo ko nga sa inyo, hindi kayo mga Kristiyano, mga mga masasagwa. At sinasabihan pa ako, I thought you want to come here in America for your green card. No! Sabi ko, no, I'm not interested on your green card. Binabla ko nga yung mga yan eh. Pero pinadala ng Diyos si Tito Brian doon. Very persistent. Sino bang taong ito? So, ni-message ko siya, are you a Christian? What is your relationship with the Lord Jesus Christ? Yeah. I am a Christian. I want to serve the Lord. Sabi ko, Holy Spirit, paano ba mangyayari ito? You will send a man from the east. Yung pala, si Tito Brian, galing din yan sa Pilipinas. No? Galing sa Bacolod. Hallelujah. O, sinandito na ako ngayon, pinadala na ako ng Diyos dito sa Amerika, nagamit pa ako ng Diyos para matulungan ang aking pamilya, matulungan ang mga bata sa kanilang mga pag-aaral, no? To God be the glory. At ito na, ginawa na ng Diyos ang kanyang ministry. O di kung hindi ko yung sinunod ang salita ng Diyos, at ang sinunod ko yung aking emotion, kung sino-sino na lang doon, may mga admirers din ako sa Baguio nga ganyan, ang dami mayroon ding galing dito sa Ohio, umuwi na doon sa Pilipinas, nakipagkita sa akin, pastor siya, ganyan. Wala man doon yung calling ng Diyos. Oh. Wala doon yung spark ba? Yung spark. No? So, sundin natin ang salita ng Diyos. Kaya nga mag-meditate tayo, Lord. O ngayon, paano ngayon? Kung halimbawa, sabi na, mahal ko, bawat buwan ng conviction ng Holy Spirit, itong mga nagjo-join sa Bible study, sa active sa ministry, ganyan, ay bibigyan sila ng mga love gift, mahal ko. Mga ganyan. Okay, so, ano bang ibig sabihin yan? Magpapadala tayo doon. The Lord will provide. Magpapadala ng, mga pagpapala. So, gamitin natin ang company, yung D&G Rehab. Gamitin natin ang D&G Rehab para magpapala ng mga, para yung, supposed to be yung profit namin na, sa amin na sana, gagamitin namin, no? Kasi si Tito Bryant naman ang main dyan na maraming pasyente. Siya, okay. So, ang kanyang
Sa halip na ang sahod niya ay ganito, binababaan namin ang sahod ni Tito Brian para sa ganoon may profit ang DNG. At itong profit na ito ang magagamit para sa ganoon maipadala diyan sa inyo, maipadala kung sino-sino ang padadalhan ng Diyos, kung anong ministry ang gusto niyang suportahan. No, to God be the glory. Kung si Tito Brian ay hindi Kristiyano at hindi siyang pinili ng Diyos, maaring magulo yan dahil, $500, $600, $700, papadala mo yan doon. Diba? Pero hindi, anong sinasabi niya? Okay. Kung anong kalooban ng Diyos, sige, ipadala natin yan, ipagpipray natin. See? Walang problema. Mapayapa ang buhay. Kahit na may mga problema kayong dalawa, niniluhuran ninyo, pinaniniwalaan ninyo ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay ninyo. Kaya gumagaan ang sitwasyon kahit na ang hirap. Sa paningin ng iba, ang hirap ng sitwasyon ninyo. Pero sa inyo, hindi. Bakit? Kasama ninyo si Panginoong Jesucristo. Hindi siya nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Kasama natin si Panginoong Jesucristo. Ang kanyang mga pangako ay kailangan nating paninindigan. Ay kailangan nating paniniwalaan ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Okay? So yan mga ka-Team Jesus. Kaya kayo dyan, kahit yung mga asawa ninyo ay hindi pa man sila masyadong natututo sa salita ng Diyos. Kayo ang i-pray ninyo, Lord, gamitin mo ako, Lord, para sa aking asawang lalaki, para sa aking mga anak, sa aking bana, Lord. Para sa ganun, madala ko sila sa iyong kaharian, Lord. Gamitin mo ang puso. Gamitin mo ang buhay ko, ang puso ko, Panginoon. Guard my heart. Hindi ako magiging mapagudin, mapagreklamo, palaging galit, palaging inis, no? Wala na ang fruit of the Spirit, i-rebuke mo yan sa pangalan ni Jesucristo. Para magkaroon ka ng pusong puno ng kagalakan, pusong puno ng pagpapakumbaba. Kayo rin, mga lalaking, asawang lalaki, suportahan din ninyo yung mga asawang babae ninyo. Huwag ninyong pabayaan. Kasi, hindi kaya madali na nasa bahay sila. Buong araw yan nasa bahay. Kaharap yung maraming mga gawain, walang katapusang trabaho, may mga anak pang mga maliliit na aalagaan, siya rin katawan niya, alagaan din niya. Hindi rin madali. Kaya kailangan ka rin kayong magsuporta sa mga asawa ninyong babae. Relibo ba? No, relibo. Dati yung aking, si Papa Edgar, yung buhay pa yun. Nang maliliit pa yung mga bata, halimbawa, wala kaming kasama sa bahay. Wala man yan buong linggo, nandoon man yan sa field, kasi field engineer siya, civil engineer siya, nandoon siya sa field. Ako lang maiwan. Pero, ako maiwan, walang tulog, ganyan. No? Minsan ay hindi kami nagkakatulong kung kung bakasyon, walang kasama sa bahay, pinapahinga, para makatipid naman kami. So, ako lahat sa bahay. No? Pag-uwi niya, sinasabi ko sa kanya, ikaw naman, wag kang ipaglaglaag diha. Ikaw magbantay sa mga bata. Mag-alaga ka diyan, magpadidi sa kanya, yung baby namin, padidi sa kanya. Kasi ako matutulog. Kasi wala akong tamang tulog. Bawat araw, walang tulog. Magtrabaho pa ako, magturo pa ako. Di ba? Magtulungan din kayong dalawa, mag-asawa. Para sa ganoon ay sabay-sabay ninyong iluhod ang inyong mga sitwasyon. Sabay-sabay ninyong pagdadasal yung mga sitwasyon. Sabay-sabay ninyong i-claim ang mga salita ng Diyos. Para sa ganoon, mapatatag kayo. Kung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, sa sitwasyon ninyo na yan, i-fast ninyo. You sacrifice your flesh para sa akin. Kaya ba ninyo yan? Makakaya natin yan. Kung ito'y kalooban ng Diyos. Magugulat ka talaga kapag sinabi ng Holy Spirit, you sacrifice your body.
Huwag kang kumain sa buong araw na ito, sa 2 araw na ito, sa 3 araw na ito. Huwag kang kumain. Tubig lang. I-sacrifice mo yung breakfast mo, lunch mo, dinner mo. So, yung breakfast, lunch, dinner na dapat budget mo, itipon mo yan, itago mo yan, okay? Pang love gift ito, no? Sacrifice mo yan. Yes, Holy Spirit. Magugulat ka kung ito'y kalooban ng Holy Spirit. Bakit? Kasi, pag kalooban ng Holy Spirit, siyang araw, ganyan, magugutom ka. Kung hindi ka nakakain ng isang walang halimbawa, hindi ka nagpa-fasting. Pag-agahan, ganito, halimbawang oras, 7 o'clock, 8 o'clock, pag hindi ka nagpa-fasting, yung iyong tiyan ay magsasabi na sa iyo, gutom na ako, krok, gutom na ako. Ay kailangan ng kumain dahil gutom na ang tiyan. Pagdating naman ng tanghalian, magsasabi na naman yung tiyan, krok, gutom na ako. Pagdating naman sa snacks o sa hapunan, krok, gutom na ako. No? Pero, pag ikaw ay nagpa-fasting as the Holy Spirit leads, sa umpisa ay parang nagugutom ka, pero, pag uminom ka lang ng tubig, magpipuri ka sa Kanya, magpipray ka, mag-worship ka, nawawala yung gutom. Nakakalimutan mo yung gutom, nakakalimutan mo yung oras. No, nakakalimutan mo yung oras. Kakalimutan mo. Pero kapag hindi ka gutom, kagaya ko, halimbawa, kung hindi ako nagpa-fasting, pag linggo, halimbawa, pag linggo, kung hindi kami nagpa-fasting, pag ganitong oras, nagugutom na ako, si Tito Bran, ang tagal magising yan eh. Pag alas 9 na, wala na, sakit na yung ulo ko niya, nahihilo na ako, nagka-hyper acidity na ako at sumusuka na ako ba ng walang laman ang tiyan. Kasi hinihintay ko pa siyang magising. Sabay kaming kakain, no? Pero kapag nagpa-fasting ka, wala, hindi ko nararamdaman yan. Hindi ako nakakaramdam ng kahinaan, hindi ako nakakaramdam ng gutom. Bakit? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ito ang bibig ng Diyos, ang salita niya. Okay? Kaya dapat mga ka-Team Jesus ay natin yun. Kung kailangan na tayong mag-fasting para sa mahal natin sa buhay, dahil may hinihiling tayo sa Diyos, i-sacrifice natin ang ating katawan. Lord, I am here. I'm sacrificing myself, Lord. Kasi mayroon akong kahilingan, Panginoon. Pagbigyan mo po ako. No? Gawin natin na walang nakakaalam. At magugulat ka, ka-Team Jesus, kung paano kukilos ang banal na Espiritu, kung mismong ang iyong sarili, ang iyong katawan, ay sinasakripisyo mo sa mga ano pa mang bagay sa mundo. So kung nag-prayer and fasting ka, ang fasting mo ay tungkol sa pagkain. Kung nagpa-fasting tayo, kasama yun, kasama ang mga gadgets dyan, mga gadgets. Mga gadgets, gamitin natin para makarinig tayo sa salita ng Diyos, para makarinig tayo ng mga music, na makapagpuri tayo. Pero, walang Facebook. Walang Facebook dapat, mga ka-Team Jesus. No Facebook. No? No Facebook. Dapat. Okay? So, natuto ba kayo sa salita ng Diyos? Do not be equally yoked with the unbelievers. Kaya pag mga binata pa kayo at mga dalaga, ipagdasal ninyo ang kalooban ng Diyos. To God be the glory and honor. Sapagkat God is good all the time, and all the time God is good. The Lord Jesus Christ, God the Father, fulfilled His purpose in me. Kaya nandito na ako ngayon.
sa Amerika upang sundin ang kanyang kalooban. At yun ang nagpapasaya sa akin. Ay, tagumpay na naman ako ngayon. Hallelujah. Ako ay nagising at hindi ko sinunod ang sinabi ng demonyo na huwag ka na munang mag-live. Magpahinga ka na muna. Matulog ka na muna kasi weekend ngayon eh. Weekend ngayon. Tulog ka na muna. Huwag ka muna mag-live. Sabihin ko naman sarili ko, oo nga, weekend ngayon. Dapat magpahinga ako. Pero sabi ng aking spirit, no. Wake up. Hallelujah. Ngayon, napagtagumpayan natin ang masamang espiritu at tayo ay nagapi natin ang masamang espiritu, tayo nagtagumpay because our God is a victorious God. Hallelujah. Woo! Jesus, we praise your name. We glorify your name. Thank you so much, Holy Spirit, sa iyong presensya. Salamat po at na pagtagumpayan namin ang kahinaan ng aming mga katawan at nandito kami at natapos namin ang matiwasay ang iyong Bible study. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong pakikipag-usap sa amin. Oh, hallelujah. Salamat po sa pagbukas mo ng aming mga isipan na ang aming mga gagawing paglilingkod sa inyo ay dahil mahal namin kayo, Panginoong Kristo. At dahil minahal mo kami ng una, kaya minahal ka namin. Oh, hallelujah. Na walang kapalit, walang iniisip na anumang mga reward o sahod, ano paman, kundi gagawin namin ang pagsunod sa kalooban mo, Holy Spirit, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Thank you, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po. Gabayan mo ang bawat isa, Lord, sino man po ngayon ang nagdi-desire na magkaroon ng kanilang mga asawang babae, asawang lalaki. Panginoon, tulungan mo po sila na hindi po sila mapahamak, kundi ipapadala mo sa kanila ang mga lalaki o mga babaeng karapat-dapat sa kanila na maging katuwang nila upang sila ay mas lalo mo pang magamit sa iyong kaharian, Panginoon Kristo. Hallelujah! At ang pinagdadasal ko, Lord, pinagdadasal namin ang mga taong nandito, ang mga kaanakan mo nandito, na ang kanilang mga asawang babae o asawang lalaki ay hindi pa nakakilala sa iyo ng libusan. Panginoon, gabayan mo po sila, gamitin mo ang kanilang mga buhay, Lord, upang sa ganoon, Panginoong Kristo ay makilala ng iyang kanilang mga bana, ng kanilang mga asawa, ikaw bilang Diyos at tagapagligtas, at sabay silang magsilbi sa iyo, Panginoong Kristo. Pinagdasal ko ang couples dito na pareho ang kanilang mga pananampalataya, Lord Jesus. Ano man po ang kanilang mga sitwasyon ngayon, Lord, sila man ay magkasama, magkalayo. Father God, let it be na ikaw ang maging sentro ng kanilang relasyon, ikaw maging sentro ng kanilang pagmamahalan, ikaw maging sentro ng kanilang pag-aasawa, ng kanilang marriage, ikaw maging sentro ng kanilang pamilya, Lord Jesus. Bigyan mo sila ng oras, panahon, na sa bawat araw ay magkaroon sila ng family prayer, nang sa ganun po ay itaas nila sa inyo ang kanilang mga pangangailangan, ng kanilang sitwasyon, at bigyan mo sila ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng kanilang mga relasyon sa iyo, ang lahat ng mga nandito, Panginoong Kristo. Tulungan mo ang bawat isa, tulungan mo kami, Lord, na hindi kami magapi ng kaaway ng Diyos, kaaway mo, kundi kami, ang aming puso ay palaging ang banal na Espiritu. At kung sino-sino man po ang hindi pa nabaptismohan sa tubig, Father God, Lord, let them be, Father God, as soon as possible, Lord, and make them ready to serve you, Father, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We praise your name, we glorify your name. You are good at all times. Maraming salamat, Panginoong Kristo, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. We praise you and we adore you, Father God. Salamat, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible. Thank you. To you be all the glory and honor, Father God, for everything that you have done. In Jesus' name. Amen! Ayan, 7:48 na! Ang haba ng ating usapan. At least ngayon ay weekend. O, diba? Ang sarap pag mag-usap-usap sa salita ng Diyos.
Thank you, Jesus. Maraming salamat sa inyong pagdalo hanggang sa muli. Jesus loves us. God bless us all. Bye-bye.